Hello viewers! Welcome back sa ating plane and solid geometry series. So sa video na to, i-discuss natin yung ating next 3D shape which is yung tinatawag natin na polyhedron. A polyhedron, basically a solid na nabubuo kapag ka ang boundaries niya ay puro polygons na magkakadikit through their edges. Ibig sabihin, yung mga polygons na bumubuo kay polyhedron, magkakadikit sila sa mga edges nila. Parang edges yung nagiging dikit nila sa isa't isa. Tapos yung mga polygons na yun yung tinatawag na faces ng ating polyhedron. So for example, this one, di ba mga polygon yan, mga triangles. So yun yung mga nakapalubot sa kanya, puro triangles. Tapos, ayan, yung mga faces natin, connected sila through their edges. Pero for this discussion, focus muna tayo sa regular polyhedron or yung tinatawag na platonic solids. Dito, yung mga polyhedron na 'to, yung mga faces niya, lahat ay congruent regular polygons. Ibig sabihin, same lahat ng shape at same lahat ng sides. At saka sizes per face, walang mas malaking face. Lahat sila equal at identical. At alam nyo ba na 5 lang ang possible na regular polyhedrons? Meron tayong tinatawag na tetrahedron. Lahat ng faces niya ay triangle. Pare-parehong triangle at pare-pareho ng sukat. At lahat regular, meaning lahat ng sides nila ay equal. Kaya siya tinawag na tetra kasi meron siyang 4 na faces. 1, 2, 3, and 4. Tetrahedron siya. Para gawin to, i-connect mo lahat ng edges ng equilateral triangles. Yan, yung dalawang triangle, pinagdikit sila. Yan yung edges na pinagdikit. Yung pangalawa naman, ang tawag sa kanya ay hexahedron. Ito yung familiar sa atin kasi cube lang to. Na-discuss na natin to, cube. Pero iba lang yung tawag sa kanya. Other term lang siya. Parang cube can be also considered as a regular polyhedron. Tapos pag polyhedron na siya, kung sa polyhedron natin siya ititreat, ang tawag natin sa kanya ay hexahedron. Kasi namimit niya pa rin yung definition ni polyhedron eh. Bounded by polygons pa rin siya, joined at their edges. So, hexa meaning 6. So, meron tayong 6 na faces. Next naman, meron tayong tinatawag na octahedron. Kay octahedron, ito naman, 8 faces siya. So, itong octahedron, puro siya triangles, tapos 8 faces. Tapos, meron tayong dodecahedron. So dodecagon, 'di ba? Sa deca tapos may dos, parang 12, 'di ba? So eto 12 faces siya. Yung faces niya ay mga pentagon. 3, 4, 5. So 5-sided polygons tapos pagbibilangin mo 'yan, 12 'yan. 12 silang magkakadikit. Parang dito sa upper part, meron tayong 6. Ayan, 6 dito, 'di ba? Tapos pag pumunta ka sa baba, sa lower part niya, 6 din. So 12 faces siya. Then lastly, meron tayong tinatawag na icosahedron. So triangles pa rin ito, equilateral triangles. Medyo transparent lang siya, guys. Kaya hindi natin masyadong makita. Pero puro to triangle na mayroong faces na 20. So 20 na equilateral triangles, pinagdugtong-dugtong mo through their edges, makaka-form ka ng icosahedron. So, ito yung other view. Parang pa x-ray. Nakita mo yung likod niya. Ito siya. So, meron tayong 5 regular polyhedron or tinatawag na platonic solids na kung saan yung faces niya ay mga congruent, identical, regular polygons. So, gawa ngayon tayo ng summary table. Mag-start tayo kay tetrahedron. So, ulitin natin ano yung mga faces na bumubuo sa kanya, 'di ba mga equilateral triangles. Kay hexahedron naman, mga square.
Kay octahedron, triangles pa din. Kay dodecahedron, pentagon. Ito, triangles pa rin kay icosahedron. Number of faces naman tayo. So, ito, nasa name na yan, di ba? Madali lang to. Tetrahedron meaning 4. Tetra kasi. Tapos, kay hexahedron naman, meron tayong 6. Kay octahedron, 8 octa. Then, dodecahedron, 12. Icosa means 20, di ba? So, yun yung mga number of faces niya. So, kay number of edges. So, asan ba dito yung edges sa ating tetrahedron? Eto siya. Yan, mga edges yan, di ba? Yung mga edges kasi ay kung saan nagmi-meet yung mga faces natin. So, for example, yung tetrahedron, puro siya triangles. And alam ko na ang triangle or each triangle, meron siyang ilang edges ba yan? Di ba 3 edges? Kasi 3 side yan eh. So, baka isipin natin na, okay, number of edges, meron akong 4 na triangle, edi 4 times 3. Kasi each triangle may 3 edges. So, ibig sabihin, meron akong 12 edges. Hindi ganun yung case natin. Kasi, meron ditong mga nagsha-sharing. May sharing na nangyayari. Halimbawa, dito kay face number 1, kasi ito yung face number 2, meron silang common edge na mada-double count mo siya kung ganito yung approach mo, 'di ba? Kung walang magkakadikit or walang nagsha-sharing, 12 talaga siya. Pero dahil may sharing nga tayo and yung edge na yan, ang nagsha-share diyan ay dalawang faces palagi, etong 12 dapat i-divide natin ng 2. Kasi sa kada edge, merong nagsha-share na dalawang face. So, dapat yung number of edges natin dito ay 6. So, ganun din ang magiging approach natin sa ibang polyhedron. So, for example, kay hexahedron, meron kang 6 na faces and sa kada face mo, which is a square, meron kang 4 na edges. So, dahil meron siyang 4 na edges, 24 kung walang sharing. Pero dahil may sharing, meaning sa kada edge, dalawang face na yung counted doon, dapat i-divide mo to ng 2 para hindi ka na dodoble ng bilang. So, dapat ang sagot dito ay 12. Kay octahedron, meron tayong 8 faces, tapos triangle, 3 edges. So, 24 divided by 2 kasi merong nagsha-sharing na dalawang faces. Tapos kay dodecahedron, merong 12 faces, 5 edges per face dahil pentagon, 60 divided by 2, may sharing na dalawang face, 30. Kay icosahedron, meron tayong 20 faces and merong 3 edges per face, 60 divided by 2, 30. So, from this analysis, kaya nating ma-derive yung formula ng number of edges sa isang platonic solid or sabihin nating E. Yun yung natin, number of edges, ibig sabihin. So, ang ginagawa natin, multiply the number of faces sa number of edges per face, sabihin natin ito ay N. So, yung N, ibig sabihin niyan dito ay number of faces. Tapos, yung number of edges per face, sabihin natin na P. So, number of sides na lang per face. Ayan. Tapos, ang ginagawa natin, hindi lang natin basta-basta minumultiply, dinidivide natin ng 2. So, pwede nating isulat na yung formula ng number of edges as 1/2 N times P. So, na-derive natin siya dito. So, ito, importante to guys. Ito yung kailangan nakabisado natin. Pag nakabisado mo yung faces at number of faces, makukumpleto mo na rin agad yung number of edges kasi ifo-formula mo lang siya. So, gaya ng mga definition natin sa ibang solid or even sa plane shapes, pag sinabi nating vertices, doon nagmi-meet or doon nag-intersect yung mga edges natin. For example, ito yung vertex number 1, ito yung edge number 1, edge number 2, edge number 3.
Etong common point nilang tatlo, yan yung tinatawag natin na vertex. So, same definition sa mga previous shapes na-encounter na natin. So, number of vertex. So, dito bilangin muna natin, no? 1, mas madali dito sa X-ray view eh. So, halimbawa kay tetrahedron, meron tayong 1, 2, 3, 4. Kay hexahedron, meron tayong 6. Ay, 8 pala. Kay octahedron, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron pa bang nakalimutan? Wala na, di ba? So, ayan, 6. Tapos ito, hindi na medyo mahirap, no? So, wag na natin bilangin. Kasi meron tayong formula para doon. So, meron tayong formula to get the number of vertices. Ito yung tinatawag natin na Euler's formula. So, ito yung formula na yon para makompute mo daw yung number of vertices. Ito yung formula niya. Yung E or the number of edges minus N or the number of faces ng ating polyhedron plus 2. So, try natin dito. So, guys, be careful no sa N and P. Minsan kasi sa ibang libro, nagbabaliktad siya. So, i-note nyo lagi na yung N dito is the number of faces and yung P is the number of side per face. Yan. So, apply natin yung Euler's formula. 6 minus 4 plus 2. So 4. Tama, di ba? Kasi 4 yung bilang natin. Kay hexahedron naman, E minus N plus 2. So, yung E natin, number of edges. So, nakopy natin kanina, 12. Minus N, number of faces. Ilang face? 6. So, 6 ang answer natin dito. Ay, 8 pala. Yan. So, tama yung bilang natin, di ba? Or tama yung lumabas sa formula. Kasi yung bilang natin, yun yung mas sure tayong tama, di ba? Kasi madali lang bilangin eh. So, applying the same kay octahedron, 6 ang lalabas. Kay, yan. Dodecahedron, 30 minus 12 plus 2. So, 20. Meron tayong 20 vertices dyan. Kaya icosahedron, meron tayong 30 edges. 12. Parang di ka panipaniwala, di ba? Kasi ang daming faces dito. Pero kaya napadami yung kay dodecahedron naman kasi pentagon kasi yung mga faces niya. So, sa isang face pa lang may 5 ka ng vertices. So, ilagay na natin sa ating table. So, ito V ang ano natin dyan. So, number of faces naman per vertex. So, ano ibig sabihin yan? So, importante ito mamaya, pero ngayon, i-define muna natin per polyhedron or per platonic solids. So, for example, in this vertex, gaano karaming faces daw yung nagsha-share dyan? So, halimbawa, ito yung napili nating vertex. Ilang faces ang nagsha-share dyan? Di ba tatlo? 1, 2, 3. So, dito 3. Kay hexahedron, so, ilang faces ang nagsha-share dyan? 1, 2, 3 din. Dito kay octahedron, meron tayong 1, 2, 3, 4. Dito kay dodecahedron, meron tayong 1, 2, 3. Tatlo. Dito kay icosahedron, saan ba ang magandang view? Hindi kasi transparent kasi ito eh. So, ito yung isa, ito yung pangalawa, ito yung pangatlo, ito yung pang-apat, tas ito yung pang-5. Ayan. So, meron tayong 5 faces na nagsha-share per vertex. Etong number of faces per V, importante ito mamaya guys sa computation ng volume. So, I suggest kabisaduhin nyo rin ito.
So, eto, madali lang 'to kasi formula-based naman 'yan. Pero eto yung mga i-a-advice ko ng kabisaduhin niyo guys. Eto, at saka itong number of phases per V. So, dun tayo sa tinatawag na dihedral angle. Yun yung angle in 3D between two faces na magkatabi. Halimbawa dito, doon tayo sa likod. Sa likod tayo tumingin sa likod ng figure. Diba ito yung face number 1, ito yung face number 2. Eto, yung angle na yan. Angle ng dalawang face, yun yung tinatawag natin na dihedral angle. Kaya siya di kasi between two faces lang. So, halimbawa dito kay octahedron. Eto yan, yung angle between these two faces. Yan yung ating dihedral angle. Halimbawa dito naman, yan, yung angle between dito, yun yung dihedral angle. Kaya di kasi dalawang faces yung involved. Merong formula yung dihedral angle natin. Ito yung formula ng dihedral angle. Etong F, ito yung F na yon. Number of faces per vertex. Tapos yung P, yan yung ating number of sides per face. So, yun yung dihedral angle. So, sa volume kasi, nandun yung dihedral angle. Ito yung formula ng volume natin. So, N, number of faces. Yung P, the number of sides per face. Yung S, yun yung length ng kada edge. Tapos yung D, yun nga yung dihedral angle. Then yung 24, constant. Tapos tangent squared, 180 over P or the number of sides per face. So, ang approach dito, kunin mo muna yung dihedral angle. Tapos, ang magiging value niya, i-input natin dito kay formula ng volume para makuha natin yung volume ni platonic solid. So, ano pa ang importanteng formula dito? Total surface area. So, dito kay total surface area, kukunin mo lang yung area per face. 'Di ba? Parang yung approach natin sa mga lateral area ng mga nakaraang 3D figure. So, kung triangle, gamitin mo yung formula ng triangle. Kung square, gamitin mo yung formula ng square. Kung dodecahedron, pentahedron. Ay, pentagon pala, 'di ba? Then, multiply mo lang kung gaano karaming faces yung involved. Ayan yung mga common formulas natin pagdating sa platonic solids. So, okay. So, problem solving na tayo. Problem number 1, if the volume of a tetrahedron is 85.92 centimeter cube, what is the surface area? So, ano yung S? Surface area. So, sa tetrahedron, ang faces natin, triangle. To get the total surface area, anong formula? N times area ng per face. So, eto, alam natin na this is 4 kasi tetra eh. 4 na faces ang meron tayo. So, yung area per face, kailangan mo lang mahanap yung area ng bawat triangle. Since kay polyhedron or kay platonic solid or regular polyhedron, dapat daw lahat ng faces niya ay regular polygons. So, meaning lahat ng triangles na to ay equilateral triangles. So, pwede ka gumamit ng kahit anong formula dito ng area. Pwedeng base times height, Heron's formula. Pero kung marerecall nyo sa mga nakaraang video natin sa ating series na ito, meron na tayong na-derive na formula ng equilateral triangle. Ito yon. So, i-rewrite natin yung formula. So, papalitan natin yung area ng ganito. Yung A, yun yung side. Kay polyhedron, iba yung naming natin sa edges, 'di ba? Ang letter na ginagamit natin S, 'di ba? So, palitan natin 'to ng S. So, kulang na lang tayo ng S para ma-compute natin yung surface area. So, ngayon isipin natin, paano natin makukuha yung S? Meron bang ibang given? Meron. Merong binigay na value ni volume. So, 'di ba, ito yung formula ng volume natin. Mukha siyang maraming guys, mukha siyang maraming letters. Pero given na ang karamihan dito, yung N, number of faces, so 3. Ay, 4 pala kasi tetrahedron. Yung P, number of sides per face, 3.
ito yung hinahanap natin. Hindi natin alam 'to, compute natin 'yan. Yung P ay 3 pa din. So, kailangan na lang natin yung D, tapos yung volume given naman 'to. Ayan. Para ma-shift solve natin si S, kulang pa tayo ng D or the dihedral angle. So, ano ba ang formula ni dihedral angle? Eto siya, 'di ba? So, ayan, mukha siyang marami na namang missing, pero constant na 'yan lahat, guys. Nagawa na natin 'yan sa table kanina. So, yung P, number of sides per face, so 3. Kasi triangle ito, 'di ba? Then yung F, eto yung eto yung sinasabi ko, guys, na sana kabisado natin, the number of faces per vertex. So, meron tayong table do'n, balikan niyo na lang. Yung tetrahedron, ang value niya ay 3. So, rekta na ito, mako-compute na natin agad yung value ni D. So, 2 arc sine. Kailangan naka-degrees 'to kasi 180 yung gamit dito. Actually, etong dihedral angle, fixed na din 'to kada platonic solid. So, kung ayaw niyong ganto-ganto pa, mag-compute, magpindot-pindot sa Calcu, puwede niyong gumawa ng panibagong column tapos dihedral angle para kabisaduhin niyo na lang yung mga dihedral angle per platonic solids. Pero siyempre, dagdag kabisado yun, guys. So, kung kaya niyo namang kabisaduhin yung formula na isa na lang, at least, isa-isahin na lang natin, 'di ba, kada problem. So, substitute natin dito yung lumabas sa formula ni volume, then shift solve to get S cube. So, 9. Tapos substitute na lang natin sa S. Ay, sorry, guys, correction pala, 'no, kaya pala 'di lumabas. Square root of 3/4 pala dapat yon, yung na-derive natin na formula ng equilateral triangle. So, square root of 3/4 times A squared. So, ayan. Kaya pala wala sa choices. Buti na lang wala sa choices yun, 'di ba? Kasi kung hindi, mali tayo. Okay, so ayan. So, 140.3 centimeters squared, or letter B. Ayan, next problem tayo. So, find the surface area of a regular icosahedron when each edge is of length 5. So, yung length ng edge ng icosahedron, yun na din yung length ng kada side per face, 'di ba? So, kung faces, ano ba ang faces ng icosahedron? 'Di ba puro regular triangles. So, meaning, ito yung per face niya, tapos lahat ng sides niya ay may length na 5. So, kung kukunin mo ulit yung surface area niya, same approach. Number of faces times the area per face. So, yung area per face, eto na yon, equilateral triangle ulit. Kasi pag sinabi mo platonic solids, yun nga, regular polygons lahat ng faces niya. So, di ba meron na nga tayong shortcut na formula for equilateral triangle. Yung corrected version is square root of 3/4 A squared. Di ba kay polyhedron, hindi tayo A, S tayo. So, yung N, number of faces, ilang face na meron tayo, ilang triangles, meron tayong, nasa pangalan, di ba? Icosa means 20. So, 20 times square root of 3/4 S squared. So, 5 squared. So, answer natin ay 216.5. So, letter A. So, ayun. Yun yung ating polyhedron na kapag discuss tayo ng concept, formula, and na-apply natin sa problem solving.
So, sana marami kayong natutunan guys. Don't forget to like and subscribe and see you sa ating next video.